Hi! I'm Judy Di Mayuga. Welcome to Judy Journey. Dito, we talk about fitness, life, and everything in between. Age is just a number, but growth is forever. Kaya, stay strong, stay motivated, kita-kit sa ating journey. Good morning mga kapatid! Alam nyo, meron akong ipapakilala sa inyo. Pablo! Ito, pinapakilala ko sa inyo si Pablo. Hello to the world, Pablo. Hi. Ito ang aming fur baby. Isa siyang British short hair. At sa typical na British short hair, hindi siya mahilig magpakarga. So, kaya nagreklamo na siya. But, ayan. Say hello to the world, Pablo. Ayan na, nagwawala na. Oh, sige na, ibababa na kita. Good morning! Ako naka-production tag. Sabi ng mga viewers sa'yo, sunod sa special to. Sa nagpati On the way kami ngayon sa Animal Bite Center Clinic kasi nakalmot ako ni Pablo. Nung nagpunta kami sa vet ni Pablo, ang sabi sa amin ng vet ni Pab ay best na pumunta na sa Animal Bite Center kasi kahit kalmot lang yan, there is a possibility na magkaroon ng rabies. Once yung manifestations ng rabies ay lumabas na, mataas ang possibility ng fatality. So, wag na nating hintayin yon, no? Papapakuna na tayo. Ano yan walang kasalanan naman si Pabs dito. Kasi kinalong ko siya, tapos gusto ko siya kasing punasan yung katawan niya ng cat wipes. So, hindi ko siya mapapaliguan pa for now. So, wipes na lang sana. But ang nangyari kasi is, habang hawak ko siya, dapat ni-ready ko na pala yung wipes. Kasi yung wipes, dahil bagong pack siya ng wipes, ang dikit masyado nung lid niya. Siguro ay nainip o nainis si Pablo. Ayun, nagpumiglas. It wasn't an intentional na kalmot niya sa akin pero dahil nga yung mga kuko niya sa paa, yung sa what you call that, the hind legs, I think the hind legs, oo, nagpupumiglas siya. So yun, nakalmot niya ako sa may wrist ko. So we don't want to take the risk, nakarhyme ng wrist, so we need to go to the clinic. Good morning to all. Ayun, ako, kompleto ko na yung aking 3 sets ng bakuna. At least yung isa nawala na yung pamamaga niya, nag-subside na. But you know what? I'm so proud of myself.
kasi takot ako sa injections. But, kinaya ko siya. Kahit mahapdi. Surprisingly, kasi nga, kailangan akong bakunahan muna nung unang set ng anti-rabies with anti-tetano or anti-tetanus. Pero na-surprise ako, mas kinaya ko yung anti-tetanus kahit na doon ako mas winarningan nung nurse na nag-vaccinate sa akin na masakit siya kasi makapal yung o malapot yung gamot. But mas kinaya ko siya kaysa dun sa anti-rabies. Mahapdi yung anti-rabies. But surprisingly, I'm so proud of myself kasi nakaya ko siya. So ayan na siya. Ang sabi naman sa akin ng aking nurse na nag-vaccinate sa akin, kung wala naman nangyari kay Pablo, wala siyang manifestations ng rabies after a certain period of days, ay no need na magpabakuna para do sa ika-4 na set. So, I'm done. I'm happy. Actually, ang dami kong na-realize at natutunan because of this incident. And I want to share it with you sa ating realization portion ng ating kwentuhan. Tara, samahan niyo ako sa aking graduation. Yan, medyo magmamaganda tayo ngayon, mag-makeup tayo. At dahil tayo ay pupunta sa isang special na okasyon kasama ang aking mga kaklase, ito ang isa sa mga personal milestones ko ngayon 2025. At ito talaga yung isa sa mga sinabi ko sa sarili ko na laban lang. Kasi mahirap pala talaga ang maging working student kapag ikaw ay very busy sa iyong trabaho, and inilaban ko talaga to. I'm so glad na nairaos ko siya. Although alam kong professionally dito sa inaral kong ito, marami pa akong tatahakin, pero ang importante, natapos ko yung course for this. So now I can pursue it professionally perhaps soon. And with that, let's go. Mag-makeup tayo. So, mag-moisturizer muna tayo. So, syempre, dapat ipine-prep muna natin ang ating skin para sa ating pag-makeup. Toner pala muna to. And then, moisturizer. Natin kalimutang magsuot ng moisturizer. Tapos, syempre, wag din natin kakalimutan na, ay, may nalaglag sa aking
At di kakalimutan i-moisturize din ang ating mga labi para naman yung ating lipstick ay maganda ang lapat mamaya, hindi flaky. So kung ginagawa ko yan, skin prep talaga pati yung labi. Parang paubos na yata yung lip balm ko. Dahil medyo may dark under eyes tayo, maglalagay ako ng concealer. And ito yung isa sa mga natutunan ko nung nanonood ako ng mga tutorial sa YouTube na hindi ko lang basta binabasa yung brush ko. Ang ginagamit ko ay primer. Ito from MAC to. So, siya na yung ginagamit ko para basain yung aking brush para mag-stick din yung makeup. So, yan. And parang nakukontian ako sa ating concealer. Dagdagan pa natin. Medyo kakapalan ko ng very slight lang naman yung ating makeup kasi special occasion ito, hindi ito everyday type of makeup. So para medyo naman hanggang mamayang gabi ay hindi pa rin nawawala yung ano niya. Hindi pa rin humulas kumbaga. Okay? And pagkatapos niyan, I think I have. I hope I have. Busog na busog ako sa aming lunch. Wait lang. I think nasa isang makeup kit ko siya. Labas ko lang. Para may pang contour naman tayo sa ating face. Lagay lang tayo ng contouring makeup. I hope I have it with me. Yes. Is it here? I hope so. Ayun. Meron tayong contouring stick. Yan. Para kunwari payat tayo. Walang kung pantay to. But I think maayos ko naman to mamaya kapag binlend ko na yan. Yan. So, lagyan rin natin dito para may shadow. And speaking of which, dapat may highlights din. Dapat na-highlight din yung ibang parts ng mukha natin. So, meron tayong highlighter as well. And again, when we blend, magandang basa ang brush. So again, we will use this
primer. So, ito yung aking sikreto. Kaya yung iba kong mga kaibigan, sabi nga nila minsan, ba't ganon? Hulas na hulas na yung mukha namin. Pero ikaw, ang ganda pa rin ng makeup mo. Primer is the key. So, inuuna ko lang, I don't know, this is just me, pero inuuna ko yung mga lighter parts para hindi naman maging muddy yung itsura ng ating makeup. Hindi mo naman paghahaluin din kasi okay, tapos kasi magmumukhang, for me, magmumukhang madumi. So kaya, tsaka para nga makita mo yung definition ng mukha. So piniblend natin yan ngayon. Ayan. So sa umpisa, nung first time kong tinatry ito, kasi nga, pag napapanood ko siya sa YouTube, nung nag-aaral ako mag-makeup, parang nakakatakot kasi parang ang kapal-kapal nung nilalagay nilang product sa mukha. Pero yun nga, pag nabiblend na siya, yun, nagmumukha na siyang malinis. Tsaka, ang ganda nga niya sa ilalim ng foundation. Kasi talagang may definition yung mukha. So, ayan. Tignan ko lang din sa ilaw. Okay. Now, we use the foundation. Ano ba to? Hindi ako expert Kapag ginahaya niyo to na parang pumalpak, huwag niyo ako sisihin. This is just how I put on my makeup. So, konting-konti lang na foundation. Tapos, again, babasain ko lang din yung aking brush with the primer. And then, I'll put on makeup. Put on the foundation. Yan. Kasi, ano ba to? Kakapalang ko ng slight yung makeup, pero ayoko din ng sobrang kapal. Ayoko rin naman ng conjuring talaga siya. Thicker than regular makeup or everyday makeup, I guess, but yun lang. Nagdagdag lang ako ng additional step on contouring. And titignan ko lang sa salamin kasi baka naman kasi wala akong salamin sa mata. So, medyo malabang mata ko ngayon. So, kailangan ko tumitingin sa salamin. And huwag mong kakalimutan don't forget your neckline. So, yan yung isa sa mga reminder nung isa sa mga tutorial kasi ang nangyayari nga daw, may makeup pa ng lagi is the face but not the neck. So don't forget the neck. Maputla pa, but I hope the next step will give further definition. Let's put on eye makeup. Alam niyo, itatali ko lang muna ang buhok para hindi lang siya nakaka-distract pag nagme-makeup. Yan. Dahil nga special occasion to, lalagay tayong kilay. Wala aking pangkilay. Hahanapin ko yung aking pangkilay. Hahanapin ko muna yung aking pangkilay, Ayun, nakita ko rin. Tagal kong inanap. So, I'm using my spoolie. Again, babasain ko lang din ito ng primer. Kasi meron akong brow styling soap.
soap para lang maging fix yung aking kilay. Kasi para maganda na maayos yung ating kilay. Tingin ako sa salamin dito. Para hindi siya magulo. Then, tsaka ko siya lalagyan lang ng konti lang naman. Hindi masyadong makapal kasi nga hopefully ma-achieve ko siya. Kasi nga tendency ko, pag sobrang kapal ng kilay ko, dito na lang ako. Yan, lalagyan ko lang ng konti lang. Kasi pag sobrang kapal ng kilay ko, hindi rin bagay sa akin. So, para lang defined yan. Yan. Tapos, ang gagawin ko lang din, yan. Dati, ginagawa ko pa, nilalagyan ko pa yan ng concealer sa paligid, ganyan, pero medyo nakakatamad. So, yan, I just give a little pop of color. And then, mispuli ko ulit. Alright. Then, para lang maging makapit yung ating eye makeup, naglalagay lang din ako ng eye base. Konti lang. 2 dots. And then again, just blend it. Para lang may kakapitan yung makeup. Para din hindi humula sa gabi. Kasi hanggang gabi tong aking eye makeup na to. Yan, di ba? Sa akin, it helps when I use big brush. And then, ganun din. Medyo babasain ko lang ng konti ang aking makeup brushes. Again, using the primer. Alam mo, may trick ako ditong gagamitin eh. Actually, I'm going to use blush on as an eye makeup para may pop of color sa aking mata. So, yan. Tutuloy ko na muna ang aking pagme-makeup. I'll see you in a bit. Hopefully, ay malinis ang aking makeup. Kasama na rin ang aking hairstyle at ang aking outfit na isusuot. See you. Nahatid ako ng aking hubby. Maraming salamat, mahal. At bigla naman umulan ng napakalakas. So, I hope naman pagdating natin sa venue ay umila na yung ulan. Hello uli sa inyo. Kasama ko si Pablo.
Pero, ayan, naiinis na siya. Ganun talaga mga British Shorthair. Ayaw talaga nila lang nagpapakarga. So, ibababa ko na muna muli si Pablo. Say bye, Pablo! Alam nyo, tuwang-tuwa akong ipakilala sa inyo si Pablo. Kasi ang tagal bago kami nagkaroon ng pet muli ni Jason. At ngayong dumating sa amin si Pablo, I think he just came at the perfect time. Kasi ang dami nangyari ngayong 2025 at napakasarap sa pakiramdam na may kalaro kami no, na nandito si Pablo. Isa siyang stress reliever. Although, nung nag-iisip pa kami ni Jason, nag-uusap kami kung kukuha na ba kami ng pet, nag-hesitate ako nung una. Kasi nga, busy yung aming trabaho pareho. Di ko alam kung ready ba kami maging fur parent. Pero nung nag-decide kami, at yun na nga, excited kami sa pagdating ni Pablo, ayun, nabibigyan naman namin ng panahon, no, yung pag-aalaga sa kanya. And sinisiguro namin na yung pag-aalaga namin sa kanya ay naaayon din sa pangangailangan niya. At in a way, alam din namin na handa kami na alagaan si Pablo, na meron kaming kaunting naipon para kung ano man yung mga pangangailangan ni Pablo, pagdating sa vet check-up, pagdating sa kanyang nutrition, pati na rin yung kanyang mga laruan, ay ready kami para doon. And nakakatuwa, no? Nakakatuwa siyang pagmasdan. Nakakatuwang pagmasdan ng innocence ng isang alaga. Lalo na siya, no, kasi kuting pa siya. So talagang ang lahat ng mga na-experience niya ngayon ay puro mga bago sa kanya. At nakakatuwa siyang pagmasdan. So siguro, no, dahil ang bilis din naman ng panahon, hindi ko alam kung in less than a year, ay baka mature na rin si Pablo. Kaya ngayon ay ini-enjoy namin yung pagiging baby ni Pablo. So yun yung pakiusap ko kay Jason nung kukuha kami ng aming pet, na gusto ko kuting muna kasi gusto kong ma-witness yung pagiging baby niya hanggang sa maging adult na siya. So yun, ini-enjoy lang namin siya ngayon. Pero alam nyo ba, yung naging insidente ko sa pag-aalaga kay Pablo, marami akong mga natutunan. Kasi nga ay nung pupunasan ko siya ng wipes, ay nakalmot niya ako, no? So, hindi naman niya kasalanan yon. Kaya lang talaga ay natagalan ako sa pagkuha ng wipes. So, kaya nagkaroon ng insidenteng yon. At with that, no, ang dami kong mga na-discover pagdating sa usapin sa rabies. Katulad nga nung una, sabi ng aming veterinaryo, kahit kalmot lang yan, lalo na kung wala pang bakuna sa anti-rabies ang inyong alagang hayop, or hindi nyo alam ang background ng hayop na makakakagat o makakakalmot sa inyo, dapat magpabakuna ka ng anti-rabies. Kasi sa panahon ngayon, no, hanggang ngayon, wala pa ring gamot sa rabies. Ang magagawa natin ay prevention through the anti-rabies vaccine. Kasi once na lumabas na nga daw ang manifestations ng rabies, halos fatal na yan. So wala nang solusyon yan. So, ayaw naman nating mangyari yun, at napapanood ko yung mga pasyente sa internet, no, na naka-experience nito. Nakakalungkot tignan, no, kasi makikita mo talagang nagsasuffer sila. Ayoko naman ma-experience yun. Kaya agad-agad nagpabakuna ako. At nakakatuwang malaman na sa lugar na tinitirhan namin ay maraming animal bite centers, at yung mga oras pa nga nila, no, hanggang gabi. So mula umaga, early in the morning hanggang gabi ay open sila. So pwede ka talagang magpunta during your convenient na time. Pangalawa, no, ang na-discover din namin ay kahit na halimbawa ikaw ay may bakuna na before ng anti-rabies, pero nakagat o nakalmot kang muli ng isang hayop kahit na ng alaga mo, ay dapat magpabakuna kang muli. Pero in this case, booster na lang. So, hindi assurance na kung nagkaroon ka na ng bakuna in the past ay magiging immune ka na. So, ito pala ay humihina din itong bisa ng mga bakuna na ito. Kaya dapat magpa-booster shot ka pa rin. So, prevention pa rin talaga
is the best method to avoid na magkaroon ka ng rabies. At ikatlo, kahit na nabakunahan mo na ang iyong pet, ay hindi iyon forever. So, dapat pala ay regular pa rin ang pagpapabakuna. Ayan, nabulol tayo. Regular pa rin dapat ang vaccination. Kasi, depende daw rin kasi sa health at sa immunity ng pet, no? Minsan ay hindi ganun ka-effective pa rin ang bakuna sa kanya. So, maganda daw na every year o as prescribed ng veterinaryo, minsan daw ay every 3 years, yun naman ang base sa nabasa ko, no? Dapat pa rin pinapabakunahan pa rin ng anti-rabies ang ating mga pet. So, yun. Ayun ay binabahagi ko rin sa inyo, no, para sa awareness. At lalo na, again, no, dangerous na sakit ang rabies. So, iwasan natin na mangyari ito sa atin. No, masarap mag-alaga ng pet, pero dapat ay responsible din tayo to ensure na yung health ng ating pet at yung health natin ay hindi makakompromise. And itong vlog na ito, ang daming nangyari sa akin. At itong huling ibinahagi ko nga sa inyo, no, yung isa sa mga milestones na ipinagmamalaki kong nangyari sa akin ngayong 2025. Ako ay naging working student. Nagtapos ako ng isang interesting na course, no? Social media marketing. Pero alam nyo, hindi biro ang maging working student. At nag-struggle talaga akong tapusin siya. Originally ay 2024 ko siya kinuha, pero hindi ako nakagraduate kasabay ng mga original na batchmates ko. Pero sinabi ko sa sarili ko, this 2025, by hook or by crook, ay tatapusin ko siya. So, I had to psych up my mentality, no, my mindset na this 2025, tatapusin ko siya. Literal na nag-struggle ako for this. Kasi pag ikaw pala ay nagmamanage ng isang business, talagang ang hirap pagsabayin ng trabaho at pag-aaral. Kaya ito talaga, itong personal milestone ko na ito, ay talagang ipinagmamalaki ko. Ito rin ang patunay na kapag talaga ginusto mo, gagawan mo talaga ng paraan para ma-achieve mo yon. And ito rin ang patunay na wala sa edad ang pag-aaral. Ako ay mahigit 40 plus na, no? 43 to be exact. And still, nag-aral pa rin ako. Kasi sabi nga nila ang pag-aaral ay lifelong talaga. Laging may bagong nangyayari. So, dapat maganda rin na nagiging aware ka at nadadagdagan mo ang skills na meron ka. Yun daw ang kagandahan pag nag-i-invest ka sa sarili mo. Kasi hindi yan pwedeng nakawin sa'yo. So, yan. Alam nyo, I'm just really thankful for the things that happened at ikwento ko dito sa vlog na ito. So, yun mga kapatid. Ang dami nangyari sa akin ngayong episode na ito. And, ganun lang ang paalala ko din lagi sa aking sarili. Laban lang. Kahit sa mga panahon na parang gusto ko nang umayaw, pinapaalala ko lang sa sarili ko na dapat lumaban tayo sa buhay. Kasi lumilipas din naman ang panahon eh. Might as well do what you want to do, especially what you love. Ayan, natapos na naman yung ating vlog. Maraming salamat sa inyo at magkasama tayong muli. And I hope this holiday season ay maging masaya at payapa ang Pasko at New Year kasama ang inyong mga mahal sa buhay. With that, ako po ay magpapaalam na muna. At ako naman, on my end, ay magsispend time sa aking family with Jason and with Pablo. Maraming salamat at nakasama ko kayong muli sa vlog na ito. Hanggang sa muli, paalam!